dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba pong Jesus Nazareno. Tayong ngayon ay magtibok sa mabahihang buwan. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha sa Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaías na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat, at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaías. Wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taong ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria.
Si Isaías ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito at itinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari nang umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutup din niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Buhay ko'y iyong niligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsay nasabi kong sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw sa daigdig ng patay. Ako masasadlak upang manatili roon walang hanggang. Buhay ko'y iyong niligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko ring di na makikita ang Panginoon at sinumang nabubuhay. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. O puon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas, sana'y ibalik mo. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Magsitayo po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal yan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan, nakanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain yon.
Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon. Sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. At tayo po mga kapatid ay nasa araw muli ng ating debosyon, ang araw ng Biyernes, ang ating natatanging araw para sa ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng palakpak ng papuri at pasasalamat, mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Alam po ninyo, sa darating na linggo, ang aming pong komunidad, ang aming simbahan sa Our Lady of Assumption sa may Leverisa, sa Malate, kami po ay sama-sama ngayon naghahanda ng mabuti at excited kami dahil last month, ang unang dalaw ng Nazareno. Ngayong linggo, ang unang dalaw at misa ng Nunsyo. Si Apostolic Nunsyo, Archbishop Charles Brown, ay magmimisa sa aming simbahan. No? Alas 10 ng umaga, kung kayo po ay may libreng oras, maaari po kayong makiisa sa aming pagdiriwang dun sa Assumption, sa may Malate. Hindi po yung Malate Church ha. Marami po nagpupunta sa akin, naiinis, sabi niya, Father, nandito kami, wala ka naman. Sabi ko, nandito rin ako sa labas, wala kayo. Yung pala nasa Malate Church, iba ho yun sa aming simbahan. Ang Assumption ho ay nasa may Leverisa, o para mas mabilis, nasa harapan ng Manila Zoo. O yun ang aming simbahan. No? So, sa linggo, darating ang Nunsyo. At bahagi po ng liturhiya, ay meron siyang krus na hahalikan. Wala ho kaming krus. Ayaw naman namin manghiram para meron kaming souvenir. Kaya may ilan akong kaibigan, pumunta kami sa Tayuman para maghanap ng crucifix. At habang nag-iikot kami, may isang tindahan kaming pinasok. Nakilala ko nung tendera. Naka-smile siya. Sabi ko sa kanya, Ate, may krus ka ba? Nag-smile siya. Sabi niya, marami po. May krus ka ba? Sabi niya, marami po. Iba-ibang klase. Tanungin niyo nga po yung katabi niyo, may krus ka ba? Sino dito ang may krus? Taas ang kamay. Mas mataas na kamay, sino may krus? Lahat na nagmamahal sa Pong Nazareno ay may krus, pumalakpak ng malakas. Dahil kung wala tayong krus, hindi tayo makakasunod at hindi tayo matatawag na deboto ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Huwag kayong magagalit, may paggagawa ko sa inyo. Pwede ho ba gamit ang inyong hinlalaki? Krusan nyo nga po yung palad ng inyong katabi. Krusan ho ninyo. Yung palad ng wag yung noo, yung palad lang, krus. Tandaan mo, ang deboto ng Poong Nazareno may krus sa buhay. Amen? Huwag niyong kakalimutan yan. Kaya nung tinanong ko yung alin, may krus ka ba? Sumagot siya, marami po, Father. Iba-ibang klase. At totoo naman, mga kapatid, kung titignan natin ang buhay natin, lahat tayo may krus. Iba-ibang klase rin. Kasi pag sinabi natin krus, anong nasa isip natin? Paghihirap, problema, sakripisyo, sakit. Yan ang krus ko, Father.
Marami akong pinapasang krus. Bayarin. Sakit. Problema sa mga anak. Problema sa asawa. Problema sa magulang ko. Problema sa mga katrabaho ko. Krus. At yun ang nasa isip natin. Pag sinabing krus, mga bagay na nagpapahirap sa atin, mga bagay na kumakawawa sa atin, mga tao na sumisira sa atin, krus. Pero wag natin kalilimutan, dahil kay Kristo, ang krus na simbolo noon ng paghihirap, ng problema, ng kamatayan, ay naging tanda ng pag-asa, ng pag-ibig, ng kaligtasan. Kaya kung tayo ay deboto ng Poong Nazareno, maniniwala tayo sa sinabi ni Kristo. Susundin natin ang sinabi niya, sino man sa inyo ang nais sumunod sa akin, pasanin ang inyong krus. Kaya kung wala kang krus, hindi tayo makakasunod kay Jesus. Pero wag nating kalilimutan, kagaya ng unang pagbasa natin, tinawag ng Panginoon si Isaías, pumunta ka kay Ezekias at sabihin mo sa kanya, gawin mo na ang mga huling bilin mo sapagkat hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Diyos ko po, anong gagawin ninyo? Pag sinabi ng katabi mo ngayon, alam mo, hindi ka nagagaling. Siguro matutuktukan mo talaga. Takot na takot nga ako, sasabihin mo pa yan. Anong mararamdaman mo pag sinabi ng katabi mo, wala na, hindi na kayo magkakaayos mag-asawa. Hindi na kayo magkakaayos magnanay. Anong gagawin mo pag biglang may nagsabi sa'yo, alam mo, ikamamatay mo na ang mga utang mo. Anong gagawin mo? Pero, anong gagawin mo pag yan ang pinagawa ng Panginoon sa iyo? Bilang mga lingkod, bilang mga deboto, dapat nakahanda rin tayo na gamitin tayo ng Panginoon sa ngalan ng katotohanan. Kaya mo bang maging Isaías, nahaharap ka sa mga taong pinagkakautangan mo ng loob? Nahaharap ka sa mga taong ang taas ng tingin mo para sabihin sa kanya, mali ho yung ginagawa nyo eh. Nandadaya kayo. Kaya mo? Nakahanda ka bang maging Isaías? Pag sinabi ng Panginoon na kailangan mong sabihin sa kapatid mo, kahit marami kang utang sa kanya, ate, kuya, masama yung ginagawa mo sa asawa mo. Kaya mo? Dapat nakahanda tayo. Nakahanda tayo na gamitin tayo ng Panginoon. Hindi sa kung anong gusto nila, kundi sa kung anong kailangan nila. Kaya nga sa ating ebanghelyo, nagulat ang mga Pariseo nang binali ni Kristo ang matagal na nilang paniniwala na hindi pwede yan sa araw ng pamamahinga. Tandaan natin mga kapatid, bago pa tayo makaranas ng pag-uusig, ng panghuhusga, ng pananakit, paninira, dahil sinasabi natin ang katotohanan, pinipili natin ang katotohanan, huwag niyong kalilimutan. Ginawa na yan sa ating Panginoon. At ang sabi ni Kristo, bago niyo pa yan maranasan, hinarap ko na yan, napagtagumpayan ko na yan. Kaya walang dapat ikatakot. Kung sa ngalan ng katotohanan, isa-isa kanilang iniiwan, kung sa ngalan ng katotohanan, hindi ka na nagiging mabangus sa kanila, hindi ka na nagiging magandang kasama, kung sa ngalan ng katotohanan, naiiwan kang mag-isa, yan ang akala nila. Dahil ang sabi ni Kristo, ako'y laging kasama ninyo hanggang dulo. Kaya manatili lamang tayo. At ito sana mga kapatid ang hilingin natin sa Panginoon, na araw-araw, huwag niyang hayaan na makalimot tayo na kailangan natin ng krus.
kung tayo man ay naghahangad na makasama si Jesus hanggang dulo. Ika nga, lagi ko sinasabi ito, kapag mabigat na, mahirap na, huwag mo sabing tanggalin mo na. Paano tayo tatawid? Ang sabihin natin, Lord, dagdagan mo pa. Hindi yung bigat, yung lakas, yung pag-asa. Kaya, wag na wag ninyong tatanggalin ang krus sa buhay natin. Hindi lang yung sinusuot nyong krus, hindi lang yung sinusuot nyong rosaryo, eskapularyo, nobenaryo, damit. Ano yung pinapasuot ni Kristo sa atin? Yung ugali niya. Always wear your cross, your Christian attitude. Sa pagkatapos ng pagninilay ko, hindi ko humapigilang hindi ikwento ito sa inyo. Nung pong Sabado, sa isa naming Don Rosary Procession, tuwing Sabado may prosesyon kami sa amin parokya. BEC, iba-ibang area ang amin dinadalaw. Prosesyon ng 5:30 ng umaga, tapos 6, misa sa iba't ibang barangay, tapos meron kaming simpleng almusal. Nung Sabado, doon kami sa along Quirino Avenue. Doon kami nagmisa. Habang nagmimisa kami, may puno doon, may isang batang lalaki nakatayo, may hawak na Santo Niñong maliit. Behave. Behave na behave. Yung pala kapatid siya ng isang sakristan. Pagkatapos ng misa, kami nag-aalmusal na, pandesal at kape. Alam niyo po yung habang nagkukwentuhan kami, yung bata nasa tabi ko, kung ano-anong kinukwento rin sa akin, ang dami niyang tinuturo, tinatanong, kaya nai-interrupt tuloy yung kwentuhan namin. Ako naman sasagot sa kanya. Maya-maya pa nakita ko, kinakalikot na niya yung suot ko. Yung botones, sabi ko, ano ba itong batang ito? Sabi ngayon nung aming BEC leader, gusto mo ba yung suot ni Father? Sabi nung bata, hindi po. Ang bilis Hindi po. Gusto ko po yung ginagawa ni Father. Hindi yung suot, yung ginagawa ni Father. Sa pagkapatuloy na misa natin, higit pa sa mga kung ano-anong sinusuot nating krus, damit, kwintas, lagi niyong isusuot ang ugali ni Kristo. Ang ugaling handang maging matibay, matapang sa ngalan ng katotohanan, sa ngalan ng kabutihan. Sabi niya, hindi hain ang ibig ko, habag. Always wear your cross, your Christian attitude. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating pong itutugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo.
Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming maawain, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating makapangyarihang Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo.
Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot magsabi ng totoo at maging mas mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin po tayo.
Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ang babaong ni Kristo. Araw-araw, piliin natin ng krus, piliin natin si Jesus, may kaligtasan sa krus. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.